Mga brothers, ngayong episode ay masasakyan na nga natin itong MTX 180 ng FKM na isang maxi style e-scooter. Pero bago tayo magpatuloy sa ating test ride, sa mga gusto pong suportahan ng ating YouTube channel, baka pwede kayong mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at i-share ang ating video. So mga brad, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Alright mga brothers, eto na nga. Makakapag initial impression ride na tayo rito sa bagong maxi style scooter ng FKM. Eto nga yung 2026 MTX 180 mga brothers. Ayan, mukhang balak na ni FKM na gawing 180 ang kanyang mga kilalang scooter pagdating sa mga 150cc category na mas pinalakas ang makina. Anyway mga brad, napili natin na i-test ride. Ito naman si Elegant White. At by the way, may isa pang color. Ito nga yun, yung premium gold. Kung hindi nyo trip yung Elegant White. Ayan, napakaangas din yan. Matte finish po yan mga brothers, no? Anyway, sakyan na natin siya para malaman na natin kung ano ba talaga ang totoong potensyal ng scooter na ito. Wow, malapad ang kanyang upuan, no? Tama lang yung taas ng handlebar, di naman kataasan, di naman din kababaan. Okay, at ito naka-keyless. Syempre, open natin. Yan, no? So ganyan po yung maglaro yung kanyang team. Di ba? 7 inches TFT display. Alright, ayusin natin yung ating side mirror. And we'll go for the spin. Buksan natin yung daytime running lights niya. Silent starting, napakaswabe. Okay, sara na tayo yung screen. Alright, malapad yung upuan, kaya naman medyo tumingkayad tayo. Anyway, nakaboots naman tayo, kaya hindi tayo dyan nag-worry, no? So mag slow speed muna tayo rito sa loob. Tingnan natin bago tayo lumabas. Ayan, eto mga brad, on the spot to. Kasi alam nyo naman ang style ko, ayoko ng scripted. Gusto ko kagad pag sinakyan ko, tara vlog na tayo kagad, para pag naramdaman ko, sasabihin ko na kagad sa inyo. Alright, so labas tayo dito, ikot-ikot natin siya. Alright, nandito na tayo sa labas ang ng FKM. Ito po yung loob ng Global Plaza. So maganda mag-test ride dito dahil walang traffic syempre at maluwag ang kalye, no? So dito talaga namin tinetest ride ang mga motor ng FKM pagka bago. Okay, first thing first, yung kanyang riding ergonomics. Napakaganda po ng setup ng kanyang pagka-upright position, no mga brother. At relax na relax ako rito. Malapad ang upuan, makapit ang upholstery, may kataasan yung kanyang seat height. At yun ang gusto ko dahil kitang kita mo yung paligid, no? Pag mataas ang seat height mo, kita mo kagad ang paligid ng iyong sinasakyang motorsiklo. Yung mga dito, yung mga dyan, diba? Kasi pag mababa parang sa akin lang yun, hindi mo masyadong kita, no? Maganda ang setup ng side mirror. Ito tama lang yung laki, no, hindi naman ganun kataasan yung kanyang visor dito na non-adjustable, no? Pero ayan, totoo ang araw, natatabanan niya pa naman. Good thing na ito ginawang smoke block ng FKM. Kitang kita mo pa rin yung TFT display. Ayan, tirik yung araw. Di ba? So iba yung ganda ng setup, napaka solid ng setup ng kanyang riding ergonomics dito. The same time standard, pwede rin tayo mag foot forward pagka naglo-long ride para hindi tayo mangawit, nakakapaggalaw at stretch tayo rito. So dalawang klase yung kanyang position pagdating sa riding setup dito sa baba sa paa natin, no? Sa foot setup pala. Anyway, riding ergonomics, the best ito. Okay mga brothers, no? At isa pa, paka-nimble nito, mamaya check natin, no? Pero as I said, pagdating nga dito sa riding ergonomics niya, napaka-comfy. I like the setup ng kanyang upuan, ang lapad,
So sa mga chubby nating rider dyan at malalapad, kasi ako skinny lang ako eh, talagang pasok na pasok ako dun sa upuan eh, no? So kung malalapad kayo, kayang-kaya kayo accommodate nito. Tsaka ang ganda ng setup ng upuan niya, no? Nagbibigay din ng extra absorption pagka lulubak yung motorsiklo, which is good. Naka-support sa ating lumbar. Alright, yan ang mga tinitignan ko eh, no? Dito tayo sa kabilang side. Okay, so tama lang naman to yung handlebar niya sa akin. Hindi naman mababa, hindi rin naman mataas. Ang setup niya is para lang sa mga katulad ko na yan, 5'5", yung reach 20 inches, no? Sakto to, lus ang ating braso. Okay. Tayo sa kabilang side, yan, kaliwa na tayo. Medyo busy dito eh. Yan, no? Ito, sa long ride, talagang relax na relax ka dito. Okay. So ngayon naman, subukan natin yung arangkada at saka yung vibration ng motor na ito. Pero kung mag-enjoy tayo sa arangkadaan, balik tayo rito sa kabilang side. So ito lang naman ang iniikutan natin dito eh. Doon sa dito sa kabilang street. Dito mukha magandang umarangkada. Siguro hindi naman natin to mapapa 100 kasi bitin eh, oh. Pagka tinignan natin yung kalsada, bitin. Check lang natin siya kung siguro baka hanggang by 80 lang tayo rito, no? So tignan natin siya ng 0 to 100 hopefully, o 0 to 80 kung kaya. Alright, 1, 2, 3, full throttle tayo. Teka, namatay sa stop start system nya. Buksan natin ulit. 1, 2, 3, full throttle tayo. Uy, lakas. Grabe, naiwan ako Kaya naka 95 tayo. Pero kailangan na natin minto kasi crossing na dito mga brad, delikado, baka may biglang lumabas. Pero naka 95 nakita ko yung gauge isa pa. Medyo pagka piniga mo talaga ng full throttle, yung gas niya, talaga medyo maiiwan yung sarili mo. May malakas ang power nito mga brothers, matorky siya. Isa pa, hindi ko pa masyadong naganap eh. Yan dito may nakaharang lang eh. Subukan natin dito ulit. Alright, 1, 2, 3, go. Full throttle to Naka 100 tayo. Alright, naka 100, yes. Matros tayo konti ayos, galing. Dito tayo. Alright. Pansin ko sa kanya, syempre pagka pinupull throttle nyo yung motor, mararamdaman nyo na yung galit ng makina at vibration. Meron siya dito sa floorboard, pero hanggang doon lang naman. All the way hanggang dito sa manibela, konti lang naman mga brothers, which is normally pagka ginagalit nyo yung makina, no? Pero sa acceleration nito, lakas nya, no? Para siyang Venture, tsaka mas magaan pa to sa Venture at tsaka mas agile siya sa Venture 180. Ayun, lakas parang normal lang sa kanya tumakbo ng 80 kilometers per hour mga brad. Napaka solid nitong motor na to. Kaya kung para sa akin, marerecommend ko to sa mga riders na ayaw na bibitin sa arangkadahan, mga gusto lagi pagka nag-overtake overtake agad at may mga OBR. Stock pa to Naku, maasahan nyo to. Tsaka sa mga panikan, yung mga magtatanong dyan, pwede ba to sa Baguio, sa mga Cannon Road ba yan, o sa mga bituka ng manok? Naku, sigurado basic lang dito kay MTX 180 ng FKM mga brothers. Alright, check natin yung kanyang performance pagka sa mga likuan. Ayan, sayang walang mga kurbada dito, mga eskwalang likuan natin dito. So masusubukan natin sa mga slow speed tulad nyan. Siyempre hindi tayo masusurpresa dahil isa itong maxi style scooter at magaang lang siya, around 130 lang ata ang kanyang kilogram pagdating sa weight. Yeah, napaka nimble kahit malaking body dimension ito,
Ayun o, liksin nyo oh. Hindi siya matigas ang ulo oh. Sarap ikembot-kembot. Nag-enjoy kayo mga brad. Kung tayo dito, up, slow speed, higaan natin yung motor. Oh, ganda ng performance ng motor na to oh. Ayos. Balik tayo dito ulit. Slow speed na liko. Oh, lilin out lang kayo dito. Ayos na, susunod na siya. No, diba? Tsaka yung performance ng suspension nito ayos ha, pagka dumadaan na sa ganitong kalye ha, mga konkreto, hindi siya matagtag. Slabi oh. Wala akong mahanap sa kanyang konsa. Siguro sa in long way may mahanap tayo dito, pero ngayon dito sa initial impression ride wala pa akong mahanap sa kanyang cons. So far so good tong motor. Ganda oh. May iwasan ka kunwari oh, di ba? Ayos. Tapos liko natin, lean out. Alright, ganda. Tapos arangkada. Ganda ng performance nito. Tuwang sakyan. Hindi ako masyadong panang scooter pero ito so, ayos. Lakas. Magugulat ka sa kanya pagka pinul throttle mo talaga. Tsaka ang ganda ng aerodynamics nito. Talagang hinahawi niya lang. Matulis yung harapan eh. May dadaan pa ba tayo dito? Tingnan natin. Kasi tinatahi ko lang itong mga street. Meron pa, may isa pa oh. Once again, suspension and kanyang cornering performance para sa unang upo. Ganda ang ganda, solid. Siguro baka matagtag lang to pagka in-off-road nyo na, pero siyempre dahan-dahan lang po kasi hindi naman ito nakadesign sa ganun na takbuhan. Pero pagka tumatakbo kayo ng sa ganitong daan sa concrete road, ganda ng suspension na ang chemistry oh. Yung rebound, ganda ng suspension ito. Nakasabtang yung likod eh, sigurado. Alright mga brothers, i-check na natin ang kapit ng gulong at syempre yung preno. So alam nyo naman dito sa Surf Moto, pag nag-check tayo 30, 40, 50 tsaka 60, tapos ipipreno po natin ng sabay na po yung preno. And by the way, naka-active po ang ABS nito and also yung kanyang traction control. So syempre mag-start muna tayo ng pinakamabagal, 30 muna. Ayan. At tingnan natin kung ilang segundo ang kanyang stop, no? Ayan, naka 30 tayo. Break. Stop. Ba, mas sensitive yung ABS sa likod ilang segundo kaya yon? Pagka 30 kilometers per hour, no? Ilang segundo ba yun? Pero sandali lang yun kasi 30 pa lang eh. Subukan naman natin mag 40 tayo. Dito kasi walang sasakyan, so mas safe kasi may hinto tayo eh. Tsaka dino-double check natin, mamaya may nakabuntot, di na-aksidente tayo. Anyway, 40 na tayo. Sabihin natin siya ng 40. Okay, safe, walang sasakyan sa likod. 40. Ayan, 40 na. Teka, lagpas tayo ng 40 lang. Ayan, 40. Break. Stop. Aha. Ganda ng preno at saka yung kapit ng gulong, walang skid pansin ko yung ABS sa likod, sensitive siya. Talagang pagka preno mo kagad, mararamdaman mo na activated kagad yung ABS sa likod, which is good para hindi ka basta-basta mag-fishtail. At saka syempre may traction control to. So takbo naman tayo ng 50 kilometers per hour para masubukan ang kanyang preno sa ganung takbuhan. Ito mga brothers, full stop po yung ginagawa natin Ayan na, 50. Okay. Wait. Stop. Alright, ilang segundo kaya yun? And lastly, 60 kilometers per hour. Ayan, yung gusto kong braking speed malalaman talaga Pero ito, ang ganda ng performance ng preno. I tell you honestly mga brothers, na kayong hanapin sa preno nito. Tsaka yung kapit ng gulong, wala akong maramdamang skid. Dapat to mag-skid to, magaan lang ako So takbo tayong 60. Kaya 60 na. Break. Stop.
Ganda na preno, walang skid, makapit yung gulong. Ano kayang gulong ang ginamit dito ng FKM? Pero magandang stock tire niya. Goods. No? So far so good ang ating first initial impression ride para dito kay MTX 180 ng FKM. Si FKM hindi naman tayo binibigo pagdating sa mga motorsiklo nila. And syempre wala namang perfectong motor, lagi naman may pros and cons yan, no? At na-address naman ng maayos ng company yung mga ganong issue. Alright. At natapos na nga ang ating initial impression ride para dito sa MTX 180. At anong palagay nyo dyan mga brothers on the wheel? Mukhang meron siyang potensyal pagdating dito sa Philippine market. So mga brad, meron nga itong updated price ngayong taon na 138,000 pesos. At nagpromo po si FKM dito na less 10,000 pesos po for the first 20 customers. So nasa 128,000 na lang po ang kanyang presyo plus freebies na SEC helmet and top box, 3 PMS motor oil at 3 years LTO registration. At syempre kung natuwa po kayo sa performance itong motor na ito, mag-comment naman po kayo ng yes. At syempre kung interested naman kayo, maaari po kayong mag-PM sa ating Facebook page kung gusto nyo pong maglabas nitong scooter na ito at sa iba pang scooter ng FKM. Ako nga po ulit si Sort Moto, ang inyong ahente pagdating sa motor siklo. Alright.